Hebreo chapter 6 verse 13 to 20, mahaba-haba ho yan. Ang pamagato ng mensahe natin, tiyak ang pangako ng Diyos. Yan ang mensahe natin. Tanong, may mga inaantay o inaasahan po ba tayo na mga bagay dahil may mga nangako sa atin? Yan ang ating bungad. Napangakuan ka ba? O may mga ine-expect ka ngayon taon na to o sa susunod na taon, isip muna kayo, halimbawa sa oras na ito, ay pastor, may inaantay ako dito. Sa susunod na buwan, o mamaya may inaantay ako kasi may nangako sa iyong tao. Pangalawa, may nangako sa iyong politiko. Lalo na pag politiko nangako, no? Kaantay-antay, kaabang-abang, kaya lang ang problema, pag politiko ang nangako, pako. Si Jesus na nangako, nagpapako para matupad yung pangako. Hindi kaya yun ng tao. Alam naman natin ho, pag tao, politiko, at in general term ho, mundo. Pag sinabi mo mundo, pag nanood ka ng television, kasi broad ho ito, mamalawak. Pag nanood ka ng television, may something ka dyan na maririnig, may something ka dyan na makikita, na parang pinapangako ng sanlibutan ito, na magiging maayos ang takbo ng mundo dahil sa mga naiimbento, pero hindi ho rin totoo yan. Okay. Wala pong katiyakan kapag mula sa mga ito ang pangakong ating panghahawakan. Dito ko na, sa conclusion ko, pag dito tayo naniwala sa tao, sa politiko, maging sa mundo, wala hong katiyakan. Although may mga mag-a-attempt na gawin nila yung mga pangako nila sa atin, pero hindi mo lahat makakagawa. Kaya nga mensahe natin, balikan ko lang ho, sabi dito, kung aasa o magtitiwala at maghihintay lang din naman tayo, doon na tayo sa tiyak at totoo pag nangako. Ano ho? Tiyak ang pangako ng Diyos. Ngayon ho, didiinan natin itong mensaheng ito. Paano natin masisiguro na kung ang Diyos pa talaga, kung ang Diyos pa ay nangako, talaga bang tiyak? Yun ang atin mong pag-aaralan. Paano tayo nakatitiyak na tiyak ang pangako ng Diyos? Okay, babalikan natin ngayon yung Hebreo. Okay, unang puntos natin, itong mensahe ng Panginoon, unang puntos, nakatitiyak tayo na tiyak ang pangako ng Diyos sapagkat nanumpa siya sa kanyang sariling pangalan. Sino dito ang malimit manumpa para lang ho masabi niya o mapatunayan niya sa isang tao, makumbinsin niya isang tao na paniwalaan siya. Ito ho, iba. Dahil wala nang ibang mas mataas sa pangalan ng Diyos, pero ho, sa pamamagitan ng panunumpa, ginamit pa rin niya ang pangalan niya. Meaning to say, tinaya niya yung reputasyon ng pangalan niya. Alam niyo ho bang ang Diyos, ayaw ng Panginoon Diyos na nasasaling ang pangalan niya. Kaya nga mayroon sa 10 utos, huwag ninyong babanggitin ang pangalan ng Diyos sa mga walang kabuluhan. Kaya nung panahon ho, hindi basta ho binabanggit yung Yahweh. Yung Yahweh ho ay hindi yan halos mabasa. Kung susulatin yung salitang Yahweh, which is hindi talaga, walang bawal yan, walang A at saka E, noong time na yon bago yan isulat, grabe muna ang ginagawa ho ng isang tao magsusulat ng pangalang Yahweh para lang ho maging karapat-dapat siya sa kalinisan ng pangalan ng Diyos. Kaya kung mabasa nyo sa Biblia, ang pangalan ng Diyos ay napakarami, hindi lang Yahweh. May pangalan siyang ako'y si ako nga. Nabasa nyo po ba sa Bible? Kaya babatuhin si Jesus Christ ng mga tao, sabi ng Panginoon, bago si Abraham, ako'y si ako nga. Bakit babatuhin siya ng mga tao? Kasi at that time, sinasabi ni Jesus Christ, Diyos siya. Sabi ng mga Hudyo, blasphemous ng tao na to. Isipin mong banggitin ang pangalan ng Diyos. Isa pang pangalan ng Diyos na napakahaba. Ang Diyos ay Diyos ni Abraham, Isaac at ni Jacob. Pangalan din ng Diyos yun. Sa sobrang banal ng pangalan ng Diyos, hindi siya malimit gamitin. Ginagamitan siya ng ibang terminology para hindi ho masaling ang banal na pangalan ng Diyos. Nanumpa siya sa kanyang sariling pangalan. So, tingnan natin kung gano'ng kahalaga. May significance yung panunumpa. Nanunumpa ang mga tao sa pangalan ng isang nakahihigit sa kanila at sa pamamagitan ng panunumpa ay pinagtitibay ang usapan. Gayon din naman, pinagtitibay ng Diyos ang kanyang pangako sa pamamagitan ng panunumpa upang ipakita sa kanyang mga pinangakuan na hindi mababago ang kanyang mga layunin. So alam na natin ang kahulugan ng panunumpa. Talaga ang ibig sabihin ng salitang panunumpa ay pagpapatibay ng usapan. O bilan. So pinagtibay ng Diyos ang kanyang pangako sa isang tao lang naman ang pag-aaralan natin dito. Ito, Hebreo chapter 6 verse 13 to 14. Nang mangako kay Abraham ang Diyos. Take note. Nang mangako kay Abraham ang Diyos, ay siya'y nanumpa sa kanyang sariling pangalan. Okay? Yamang wala nang ihipa sa kanya na maaari niyang panumpaan. Grabe.
Para nga sinasabi ng Panginoon kay Abraham at that time, nung nangako si Lord sa kay Abraham, hindi niya lang basta pinangakuan si Abraham. Ang gusto ng Panginoon kay Abraham, Abraham, eto ha, may deal tayo. Gagamitin ko ang pangalan ko para ang pangalan ko nakataya sa pangako na to. Grabe ano, may partida na ang Diyos. Isipin mo si Abraham na nagtiwala lang sa Diyos, na nagpalataya lang sa Diyos, binigyan ng Diyos ng sangkaterpang pagpapala dahil bakit po nakataya ang pangalan niya. Sinabi niya, ipinapangako ko na lubos kitang pagpapalain at pararamihin ko ang iyong lahi. Bakit kailangan pa ng Diyos gamitin ang pangalan niya? Bakit kailangan pa ng Panginoon sabihin na sumpaman sa pangalan ko kay Abraham? Kasi napakalaki ng problema ni Abraham at that time. Take note, si Abraham at that time, 75 years old. Problema ba yun, mga tatay? Ang problema pa ni Abraham at that time, si Sarah ay 65 years old. Mga anak pa ba ang babae na 65? Ngayon nga ata 40, parang hindi na. 65 ho. Siguro, pag titignan natin at that time si Sarah, ay batang-bata pa naman ang mukha ni Sarah, baka pwede pa. Pero ang problema, declared siyang baog. Kaya sabi ng Panginoon sa kanya, Abraham, ipinapangako ko sa pangalan ko, na lubos kitang pagpapalain at pararamihin ko ang iyong lahi. Hindi lang basta marami ang sinabi niya, sobrang dami ho nito. Na to the point, ang sinabi ng illustration, sindami ng buhangin sa karagatan. Gano'ng karami ho yun? Okay, makikita natin yan sa Genesis. So, ang Hebreo na binabasa natin ay kinuha ho sa Genesis chapter 22. Ito ang sabi niya. Ako'y nangangako sa pamamagitan ng aking pangalan, Yahweh. Ang ginamit, Yahweh. Sapagkat hindi mo pinagkait sa akin ang kaisa-isa mong anak, ito ang tuloy. Pagpapalain kita, ang lahi mo'y magiging sindami ng bituin sa langit. Grabe naman pag nangako ang Diyos. Parang pag si Lord ang nagsalita, kung ikaw ang kausap ng Panginoon at that time, ma-amaze ka talaga kasi isipin mo, baog. Pangalawa, matanda na pareho sila kasi at that time, na-fulfill ang promise na ito at the age of 100. Si Sarah at that time ay 90, pero baog. Pero sa Diyos, walang imposible mga kapatid. Amen. Pag ang Diyos ang nangako, dahil siya ang nangako, tutuparin ng Diyos, tapat ang Diyos pag nangako. Ang lahi mo'y magiging sindami ng bituin sa langit at ng buhangin sa dagat. Sasakupin nila ang mga lungsod ng kanilang mga kaaway. Pero take note, pag binasa niyo yung preceding na verse niyan, maaalala nyo, ito ho ay kwento ng paghahandog ni Abraham kay Isaac. Sa buhay natin, wag na wag ninyong iismulin ho ang mga pagsubok sa buhay. Anong pagsubok mo ngayon? Hindi kaya sa panahon mo ngayon, dahil may pagsubok ka, hindi kaya ikaw ay katulad ni Abraham, na nandun ka ngayon sa bundok at may pagsubok na kinakaharap, na the moment pinagtagumpayan mo yung pagsubok mo, doon naman magre-release ang Diyos ng blessing dahil napatunayan mo sa Kanya, tapat ka sa Kanya. Si Abraham at the time, matindi struggle, kasi bit-bit ni Isaac ang panggatong. Si Abraham at that time nagagawa na ng altar para ipatong si Isaac, pero hindi nagdalawang isip si Abraham dahil alam niya ang Diyos pag nagsubok, hindi lalagpas sa kakayanan natin. Kaya na. Pag natapos mo ang pagsubok, pagpapala. Katulad ni Abraham, natapos niya ang pagsubok, sangkaterba naman pagpapala ang natanggap niya. Isipin mong pangakuan ka ng Diyos, hindi lang ng isang anak, hindi lang ng dalawang anak, sindami ng buhangin. Ngayon, kaya nagkaroon ng mga Israelites. At purihin ng Diyos, kasama tayo sa mga Israelita kasi ang claim natin, tayo ho ay spiritual Jew. Mga spiritual na Israelita tayo at tayo ho ay kabilang sa lahi ni Abraham. Isipin mo, yung pangako ng Diyos kay Abraham, isa na pala ang mga taga-GCCF. Kabilang na tayo ho sa pangako ng Diyos kay Abraham. Amen o, tapat ang Diyos pag nangako. Tiyak pag nangako ang Diyos. Amen. Ano ang susi? Once na pinangakuhan ka ng Diyos, may isang susi na kailangan natin gawin, which is ginawa mo ni Abraham. Ano sabi dito? Matyagang naghintay si Abraham at natanggap niya ang ipinangako sa kanya. Ano ang sabi? Matyaga. Yun minsan ang problema eh. Isa sa pinaka-problema nating mga anak ng Diyos, nakarinig tayo ng pangako ng Diyos, hindi ng tao. Nakarinig tayo ng pangako ng Diyos sa pamagitan ng Biblia, pero ang problema, hindi natin kinakaya yung tagal. Amen po ba? Totoo po ba to? Maraming Kristiyano ang nakarinig ng pangako ng Diyos dahil sa tagal, hindi nila kinaya. Tsagang naghintay si Abraham. Gaano katsaga si Abraham naghintay?
Ang clue ho dyan, 20 plus. Bago naranasan, at the age of 75, sabi ng Panginoon, Abraham, umalis ka sa Ur, pumunta ka sa Kanaan. At saka siya, 25 years, nagtsinagaan ni Abraham na naniwala sa Diyos. Ang dami nangyari kay Abraham, 25 years. Ganun ho ang tiyaga. Sa panahon natin ngayon, hindi ho kakayanin ng mga Kristiyano sa panahon natin ngayon. Dahil 2, 3, 4, o 5 taon pa lang, suko na tayo. Amen. Dahil sa atin ho, ang 1 taon ay napakatagal na. Okay. Pangalawa, ano yung una? Tiyak ang pangako ng Diyos. Sabi dito, tiyak ang pangako ng Diyos dahil ang Diyos nanumpa sa pamamagitan ng kanyang pangalan na wala nang hihigit pa. Amen. Pangalawang dahilan kung bakit tiyak ang pangako ng Diyos, hindi siya nagbabago at hindi nagsisinungaling man ang Diyos. Yun ang pinakamagandang attribute ng Diyos. Hindi siya nagbabago at hindi siya nagsisinungaling. Maaaring sa buhay natin, may mga moment na dati tayo ho tapat. Dati ho, lagi tayo pag nagsalita, lagi ho tama, eksakto. Kaya lang lilipas ang panahon, nagiging hindi na tayo makatotohanan. Nagiging sinungaling na rin tayo. Pero ang Diyos, never siya nagsinungaling. Alam nyo ba, sabi ng iba, Pastor, hindi kaya ng Diyos magsinungaling. Di ba kaya ng Diyos ang lahat? Oo, ialis mo lang yung pagsisinungaling. Dahil kahit kaya ng Diyos magsinungaling, hindi niya gagawin magsinungaling dahil hindi katangian ng Diyos ang magsinungaling. Kanino katangian yan? Diablo. Ang Diablo, sabi di ba, ang Diablo ay sanay na magsinungaling dahil siya ang author ng kasinungalingan. Amen? Sa panahon natin ngayon na araw-arawin ka ng demonyo, sasabihin sa iyo, kung mga Christian talaga kayo, mga totoo yung sinisimbahan nyo dyan, bakit ang hirap ng buhay? Bakit ang dami mong pagsubok? Pero sabihin mo sa Diablo, ganun talaga mga totoong Kristiyano, may pagsubok. Amen. May nabasa ka ba sa Biblia na hindi sinubok, pero anak siya ng Diyos? Wala. Lahat ng mga anak ng Diyos sa Biblia, nakaranas ng pagsubok, at dahil sa tulong ng Diyos, sila'y nagtagumpay. Idagdag mo na ang sarili mo. Hindi nagbabago o nagsisinungaling man ang Diyos. Ayan. Hindi nagbabago at hindi nagsisinungaling ang Diyos tungkol sa dalawang bagay na ito, ang kanyang pangako at ang sumpa. Hindi yan sumpa na curse. Ibig sabihin niyan yung pangako at panunumpa ng Diyos. Hindi siya dyan nagbabago. Okay? Sabi dito, kaya tayong nakatagpo ng kanyang kalinga ay panatag ang loob na umaasa sa mga pangako niya. Tayo ho. So ito, although ang message ng Hebreo o Hebrews ay talaga ang mensahe na ito ay directed ho, ang audience ho niyan ay mga Kristiyano ho dito sa lugar nila. At unknown ho kung sino ang sumulat yan. Hindi alam kung sino lingkod ng Panginoon kung sino ang sumulat ng Hebreo. Pero ho, probably si Pablo. Pero hindi ho ma-identify kung sino. Kaya sabi niya dito, kaya tayo nakatagpo ng kanyang kalinga ay panatag ang loob na umaasa sa mga pangako niya. Kung Diyos talaga ang nangangako sa iyo personally sa oras na ito, kapatid, wag na wag ka mag-alilangan. Ipayapa, ipanatag mo ang puso mo dahil ang Diyos hindi magmimintis sa kanyang pangako. Pastor, paano pag tumagal? Yes, tumatagal, pero hindi pwedeng hindi mangyari kasi Diyos ang nangako. Una, ginamit niya ang pangalan niya para manumpa. Pangalawa, ang Diyos na nangako sa atin, nangako sa bagong tipan, ay Diyos na hindi nagsisinungaling at hindi nagbabago. Amen o. Convincing po ba yan? Then finally, last, pangatlo. Tapusin natin dito sa pangatlo kasi ito ang pinakamahalaga. Paano tayo nakatitiyak na ang pangako ng Diyos ay totoo at tiyak? Dahil sa Panginoong Hesus. Yan ho ang final. Alam niyo ho ba, si Jesus Christ sa lumang tipan, unknown. Ibig sabihin ho, kung sa larawan, kung sa anino, napakalabong anino ni Jesus Christ. Pag sinabing napakalabong anino, kahit nung time na yon ng mga lumang tipan, hindi nila kilala si Jesus. Pero alam nila na may darating na Kristo na tagapagligtas. Pero ang problema, dahil sa lumang tipan ay puro pangako lamang si Jesus, puro lang ipinangako ng Diyos si Jesus, pagdating sa bagong tipan, na-fulfill. Nangyari si Jesus Christ, katuparan ng napakaraming pangako ng Diyos sa sanlibutan. Una, iligtas ang sanlibutan sa tiyak na kapahamakan. John chapter 3 verse 16. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, gaano kalaki ang sanlibutan. Ang sanlibutan ay larawan ng buong sangkatauhan. Kaya ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, which is pangako ng Diyos sa lumang tipan, nangyari sa bagong tipan. It means, tapat ang Diyos pag nangako.
Isipin mo ba namang si Jesus na anino ng lumang tipan, pagdating sa bagong tipan, hindi na siya anino. Siya ay physical. Nakikita, nararanasan, nakita nila yung himala, sabi nila totoo talaga yung pangako ng Diyos. Dahil si Jesus Christ ang pinakamalaking pangako ng Diyos na natupad sa bagong tipan. Ang problema natin ngayon itong Jesus na pinag-aaralan natin, muling bumalik sa langit. Na ang problema, katulad na ngayon ulit tayo ng mga Israelita, na nag-longing tayo, nag-aasam tayo, makita na naman si Jesus. Pero yung mga nakakita kay Jesus, sila yung nagpatotoo mga disipulo, hindi nakita talaga namin si Jesus. Kasi maraming mga tao hindi naniniwala kay Jesus dahil ang gusto nilang proof, makita nila si Jesus physically. Pero ang mga disipulo na nagsabi, hindi nakita talaga namin. The Word become flesh. John chapter 1 verse 14, ang salita ay naging tao at nanahan silang kasama namin. Sabi ng mga disipulo, pinapatunayan ng mga disipulo at that time, hindi. Yung Jesus sa lumang tipan ay nakita talaga namin personal. Nakasama namin siya kumain. Ang problema ngayon natin, kami mga naglilingkod at pastor ng Diyos sa panahon natin ngayon, hinahanapan din kami ng prueba kung nasan ba talaga si Jesus. Amen? Pero alam niyo ang pinaka-prueba namin, ito. Dahil nandito ang kasaysayan ng ng mabuting balita ni Jesus. Talaga nag-exist si Jesus. Kahit sa historical na usapan si Jesus ay talaga naitala na minsan nanirahan sa sanlibutan. Amen Kasi kung Biblia, ang tawag dito ng mga atheist, yung mga hindi naniniwala sa Diyos, ang Biblia bias yan. Siyempre, ang kwento ng Biblia ay patungkol kay Jesus. Pag pinatutuo mo sa akin si Jesus sa Bible, magiging totoo yung Jesus. Pero ang hinahanap ng mga atheist, ng mga agnostic, ay yung Kristo sa history. At praise the Lord, meron tayong mga patunay na si Jesus Christ ay totoong ipinanganak, totoong nanirahan sa sanlibutan, at totoong may Kristo na minsan nanirahan sa mundo. Amen ang gusto ko ditong i-impart sa inyo bago ako magtapos? Yung Jesus dito na yung pinangako at tiyak na pangako ng Diyos, yung Jesus na umakyat sa langit, siya yung Jesus na babalik para sunduin at kunin tayo. Amen. Yan mo ang pinakadakilang pag-asa ng mga taong kagaya ko at kagaya nyo na mga Kristiyano. At babalikan ko lang sa inyo kung paano nangyari si Jesus na punta sa sanlibutan, bumalik sa langit, siya pa rin yung Jesus na babalik dito sa lupa. Ang tawag natin dyan second coming. Dahil sa Panginoong Hesus, na-fulfill ang lahat ng pangako ng Diyos at dito nakatitiyak tayo, tutuparin ng Diyos ang kanyang pangako sa atin. Ang pag-asang ito ang siyang matibay at matatag na angkla ng ating buhay at ito'y umaabot hanggang sa kabilang tabi ng templo hanggang sa dakong kabanal-banalan. Si Jesus ang naunang pumasok doon alang-alang sa atin at naging pinakapunong pari na magpakailanman ayon sa pagkapari ni Melchizedek. Ito ang word na Melchizedek, yan ay napakarami niya. Anong na tao yan? Si Melchizedek ay hindi malaman kung anong uri siya ng tao kasi wala din nabanggit na magulang, wala siyang asawa. Siya din ay high priest, which is si Jesus ay high priest. Kaya ang marami nag-claim, si Jesus at saka si Melchizedek ay iisa lang. Pag nabasa niyo yan sa Bible, mababasa niyo yan, ma-amaze kayo. Yung Melchizedek na yan bihirang banggitin yan, at makikita niyo yung katangian ni Jesus, parehong-pareho sa kay Melchizedek. Okay, so hamon tandaan, walang katiyakan ang mga bagay at maging ang ating buhay sa mundong ito. Maniwala ho kayo, wala. Subalit tiyak ang pinangako ng ating Panginoon Diyos na naghanda ng tiyak na bagay at buhay para sa atin. Hindi dito sa lupa, doon sa langit. May tiyak na bagay, yung titirhan natin, bagay po yun, at tiyak na buhay, yung buhay na yun ay buhay na walang hanggan, na sinigurado ng Panginoon na iaalay at ibibigay niya sa atin ng tiyak the moment na tayo ay pumunta na sa lugar na kinalalagyan niya. Isa sana sa pinakamasarap na maranasan, yung hindi mo na maranasan ang pisikal na kamatayan, pero hindi natin alam kung hanggang kailan darating ang Panginoong Hesus, kung magkakaroon man ng rapture. Pero the moment na kunin tayo ng Panginoon, maasahan natin tiyak ang pangako niya na naghanda na siya ng tiyak na bagay, tiyak na lugar, na i-spendan mo ng lifetime ng eternal na buhay. Isipin nyo, doon someday, hindi na tayo, walang sawaang mag-uusap tayo, walang sawaang araw-araw magkikita tayo. Amen Totoo ang pinatiyak at totoo ang nangako sa atin. Then finally,
Panghawakan natin ang tiyak na mga pangako ng Diyos sa mga anak niyang lubos, na nalig at nagtitiwala na tutuparin niya ang mga pangakong kanyang sinabi mula pa noon hanggang sa ating kasalukuyan. Nangako ang Panginoon sa pinag-aralan natin sila Abraham, pero nangangako din ng Diyos sa panahon natin ngayon. Kung paano siya nangako ng lumang tipan, ganun pa rin ang pangako ng Diyos sa bagong tipan, and claim na natin ito, na ang Diyos ay tiyak, tapat, at totoo siya pang nangako. Bakit? Number one, dahil ang Diyos ho, nangako sa pamagitan ng kanyang pangalan. Pangalawa, hindi siya nagsisinungaling, hindi siya nagbabago. Then last, ang Panginoon ay tiyak sa kanyang pangako dahil na-fulfill si Jesus, hindi man sa panahon natin ngayon, pero nangyari siya 2,000 years ago. Totoo yung Jesus natin. Amen po? Sa Diyos po, ang pinakamataas na papuri, tiyak ang pangako ng Diyos. Panapakan natin ang Panginoon.